Hello mga kagala, magandang hapon ho sa inyo lahat dyan. Baka ho kayo ay gustong ma-familiarize ang lugar namin dito sa Davao. Sa mga hindi mga taga Davao, mga taga Jensan, mga taga Cotabato, mga taga Zamboanga, taga Agusan, Caraga Region, Visayas and Luzon. So just in case ba na gusto nyo makita yung lugar ho namin at ma-familiarize, bigyan ho kayo ng parang 360-degree view dito sa Davao, no. So ngayon ako ay nakatayo dito sa may Uyanggorin, no, sa Chinatown namin dito, kung saan makikita ho natin yung paikot, no, mula sa coastal area. So lahat ng makikita po natin ng mga establishments and mga lugar ay babanggitin ko ho, no. So sana ay hindi ako magkakamali. So mga taga Davao dyan, shout out. Itong video na rin to is para rin sa atin, no. Ganito kaganda ang lugar ho natin kapag ka nasa Himpapawid ho tayo, overlooking. Nga pala, no, sa gusto yung mga gusto kong puntahan, mga CDO, mga overlooking ba, no, na yung mas maganda kung nasa pinakagitna. Pero sige lang, CDO, no, babalikan natin yan. Maganda na ng CDO, nakaka-amaze din yung kanilang skyline. Dami ding mga high-rise buildings. So ngayon, balikan natin yung yun na nga, i-mention na natin, papangalanan yung mga nakikita nating mga objects dito sa lugar. So ito po tong isla na yan, pabilog na yan, isla. So yan po ay tinatawag na Talikod Island, Island Garden City of Samal. Talikod Island is dati Islon District siya ng Island Garden City of Samal. Pero ngayon, parang ibinalik na daw siya, sinama na siya sa Kaputian District, Island Garden City of Samal. So parang nagiging siya, Talikod Island, Kaputian District, Island Garden City of Samal. Maganda po yung mga dagat ho dyan mga kagala, yung mga beach resort, no. In fact, Isla Rita, isa sa pinakamagandang beach resort lang yan. Hindi lang yan ha, marami pa. Isla Rita lang yung napuntahan ko pa lang so far. Tsaka yung naipromote ko na beach resort na Pangmasa. Tapos, ito naman yung may mosque. Yan po ay lugar po yan kung saan matatagpuan ang Isla Verde. Tama ba mga kagala? Correct me if I'm wrong. Isla Verde ba yan? Kasi yung gorin to dito. Ramon Magsaysay. Tapos, dito sa unahan, may mosque din dito. May mosque din, di ba? Island Garden City Samal yung isla ha. Tapos ay mosque ulit yan, mosque. Okay, iikot natin yung camera. Tapos ito, NCCC yan, yung mga building na yan, mga NCCC, mga Great Wall naman dito na area. Tapos nakikita natin yung tulay ng Coastal Road, Santa Ana Bridge or Santa Ana Segment. Coastal Road and Bridge, Santa Ana Segment. Ayan, di ba ang ganda lang? So, the moment na matatapos na yan at mataturn over na yan sa atin, syempre, pag passable na siya, pwede na siyang gamitin, magkakaroon yan ng ilaw, no? Yung ganda ng ilaw nung Junction 1 natin sa may Times Beach papuntang Bago, Playa. Yung ginawa kong road trip, di ba nakikita ang ganda lang tignan na para kang nasa ibang bansa, no? Kasi yung mga ganong senaryo, yung mga ganong setup, hindi naman talaga siya common sa Pilipinas, eh. Alam naman natin talaga na ang mga ilaw natin sa Pilipinas, ating mga main roads and mga main thoroughfare ay may mga headwires, no? Maraming mga kable ng kuryente. Pero doon ang ganda ng pagkagawa ng tulay ng coastal road natin, Junction 1. Tapos mataas pa, mahaba, no? 7.3 km ang kanyang distance. So ngayon makikita na natin, matatanan na natin itong Coastal Bridge Santa Ana Segment. So sana matapos ito lahat na to para ma-enjoy talaga natin yung ilang kilometro ba yun mga kagala? Ano ba siya? 18 kilometer ang kanyang layo. So mula sa may Alcantara all the way to barang Dato Bago o Bago Sierra, basta doon sa may papuntang CP Garcia or Diversion Road. Okay? So ito siya ay Monteverde Street ha. Monteverde Street, one of the beautiful street dito sa Davao kung sabi ng iba. Pero para sa akin, tatawagin ko siya na Monteverde Street is the financial hub capital of Davao City. Kasi lahat ng mga bangko dito lahat, no? Tama ba lahat ba? O mostly, nasa mga 95% ng bangko sa Davao ay nasa Monteverde matatagpuan. China Bank, East West Bank, First Standard Finance Corporation, hindi naman bangko yan, bakit sinabi? BPI, Security Bank, lahat na yata, no? Dito na talaga sa Monteverde ka na, no? Tapos Great Wall Trading, kung saan may pinakamurang mga grocery store, pwede pang tindahan pa negosyo. Okay, tapos na tayo dyan. Ikot tayo dito. Ito nakikita natin nag-iisang gusali. So far, siya pa lang, no, as of now. The one and only, no?
Parang malungkot pa siya. Hindi naman malungkot. The one and only muna siya. Nag-iisang high-rise building sa area na yan. Si Ashwila Cove. Ayala Prime Condominium and Residences. Ang ganda ng ano nila dyan, Coastal Park. Puntahan nyo, walang bayad ha. Magsimula silang magbukas for public para sa mga walking leisures in any recreational activities. Pwede kayo dyan. Alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga pwede. Tapos pagka 9 parang, hanggang alas 12 yata ng tanghali. Kasi pagka-alaw na alas 2, ano na sila, clearing na sila para magbigay na sila, mag-giveaway na para sa mga guests nila na bumibili ng mga items sa loob ng kanilang business area. Para mamili ng mga gamit, anything no, na ipopurchase pagkatapos. Yan ang gagamiting ticket para makapag-picnic sa Coastal Park nila. Gaya sila sila ma'am, mahilig sila magpahangin. So sila ma'am, shout out mga taga. Asa dapat ng Precious International School? Sa Shrine Hills, Matina. Akan to Shrine, asa anda kanang okay. Dili man gud siya kuan, paribasa pang mayaman man guno kay di siya ma-access sa mga pobre ba. So, Precious International School Shrine. Basta narinig ko na yan dati na ang International School sa Davao ay matatagpuan sa Shrine. Pila ka book is the International School sa Davao? Okay. So, yun. Nasa Shrine, Kanto Shrine ang ilang eskwelahan. Kasi dagway. Kasi forma nabay nakabutang sa gawas na pangalan. Kaya ako lagi nabal Andre ang kuan nga pangmayaman nga mga eskwelahan is Estela Maris ana. Familiar nimo? Estela Maris, kung diha nang eskwela ang anak ni kamanghuran ni Tatay Digong, no. Tapos yung International School, yan isa yan sa mga mga prestigious school dito sa Davao or international school, matik na yon. So yun, tanaw natin yung gusali. So in-invite ko sila ma'am, ay sinabihan ko sila kung sila ba nakapag-pasyal na dyan sa may Coastal Park kasi napansin ko silang dalawa na parang gusto na yung ganitong setup, no. Hangin-hangin. Pero yung hangin, in fairness, grabe damis. Time check tayo, mag-alas 5 na. Alas 5 na talaga actually. Tapos ngayon, maganda yung Coastal Park dyan. Nag-iisa lang muna siya ngayon, solo. Tapos ito naman na area dito, turo ko na lang ha sa kamay. Ito, ano ba to yan? Grand Regal, tama? Ay, hindi pala, sorry. Dositane. Yan, Dositane. Meron silang lunch dyan, no? For as low as 900 pesos lang. Yung kailang lunch. Dositane, 1.6 naman yung breakfast and the dinner buffet. Kasi ito naman yung Lanang District. Ito na yun tayo may pinakamayaman na area ngayon. As of now ha, hindi pa DGT, hindi rin is Ashwila, no. So as of now, Lanang District muna. Kasi diyan matatagpuan yung dalawang malalaking korporasyon, mga investors, no. Mega World Corporation and SMDC. So itong mga matataas na gusali na yan under construction. Yan po ay 11 hectares by Mega World. Suntrust, no, condominium. Tapos ito naman dito ay itong mataas na to ay LPDH or Lanang Premier Doctors Hospital Incorporated. Tapos ang SM ay hindi natin makikita kasi syempre maliit lang ang SM na, pero yung itong gitna naman na maliit na building, yan po yung Park Inn Hotel by Radisson. Tapos ito namang mataas na gusali ni kulay blue ay yung iwan ko kung anong building yan, pangalan sa building, basta dyan matatagpan ng tatlong BPO, VXI, I-Core, tsaka Teleperformance or Concentrix, basta tatlo. Tapos itong harap naman nila ay di ko alam. So si Lane Residences hindi makikita. Makita pala pero maliit lang yan pala, yan. Lane Residences. Ulitin ko ha. LPDHI, Lane Residences itong maliit. Ito naman yung condominiums and residences. Suntrust panigurado yan by Mega World. Ito naman yung maliit naman ay Park Inn Hotel by Radisson. Tapos ito naman yung BPO building kung saan tatlong BPO meron dyan. VXI, I-Core and Concentrix. Tapos itong gusali na to, di ko alam kung ano yan. Acacia. Okay, alam ko na yung Acacia Hotel. Okay. Tapos sa unahan ay airport. Doon. Runway. Tapos dito naman tayo na area.
Makikita natin dito yung Ayala District naman. Pero may gusali dito mga hagala. Ano po ba to dito? Dorian Hotel ba? Yan o, ano yan? Anong gusali yan? Hindi ko alam yan o. I mean sa malayuan. Siguro kung mas malalapitan natin siya ng konti, siguro ma-identify ko siya, ma-recognize ko anong gusali. So possible siya ay ano, siya ay Dorian Hotel, no? Under construction. Pero di ako sigurado. Pero ito siya, sure ako dito. Ito yung Abrisa Tower. Tapos ito naman yung Aeon Tower. Yan. Tapos ito naman yung Insperia. Tapos ito yung Abrisa's Place. Kung saan dyan naka-stay si Ma'am, ano, shout out kay Ma'am Sini, Ma'am Sinaida. Tapos ito naman ay Sida Hotel. Ayan, Sida Hotel. Tapos ito naman yung Abrisa Tower ulit. I mean, Avida Tower. Kung meron tayong Avida Tower sa may Kuan, sa may CM Recto, meron din tayo dito sa may GP Laurel. Malaki to dito, tatlong building. Sa CM Recto kasi dalawa lang, you know. Tapos ito naman, ano tong under construction. So, pa-comment, baka yan na yung ano. I don't know, di ko alam, bala na kayo dyan. Okay. Tapos ito naman tayo na portion. Ito naman yung Misachira Building. Okay, Misachira. Tapos ito naman yung The Peak of Gaisano Mall of Davao. Maganda rin dyan tumambay. Presko din yung hangin. Maganda rin ang tanawin dyan. Makikita rin nila yung Samal. Tapos ito naman yung Grand Pinnacle Hotel. Tapos yung likod nila ng mga mountainous area, yan po yung Shine Hills, Matina, kung saan matatagpuan yung Jack's Ridge na tinatambayan ko din. Ang ganda rin na lugar yun. Tapos mga mainstream media station, RPA 9, GMA, TV5, ABCBN. Tapos SMNI, hindi ko sure kung andyan yung SMNI dyan sa bundok na yan. Tapos dyan rin matatagpuan ang Energy FM na may all-time favorite na radio station na dati matatagpuan siya sa CM Recto sana. So inalis sila, tinanggal. Tapos ito naman yung CM Recto area. The tallest and the safest building in the whole Mindanao na kayang mag-withstand ng intensity 9 pataas, no? So, di yan basta-basta matitibag, magigiba sa lindol. Ito naman yung Marco Polo Hotel. Ito naman si Metrobank. Nakita mo naman, oh, Metrobank yan, oh. O Yango rin. Tapos ito naman si Ateneo de Davao University, itong kulay blue. Yan na parang mababa lang siya. High-rise building na rin sila kung may tuturing, no? Kasi lagpas. Parang na 7th o to 9th floor yata sila. Tapos yung sa likod naman nito ay si Pick Lane Building. 202 Pick Lane. Kung merong 101 hotel sa may SM Lanang, SM Kikuland. Kung merong ano yun, 101 condominium, ano yung 101 nga sa may Cebu, sa may Maxilom. Meron din ditong ano, 202 Pick Lane, di ba? Horizon 101 pala. Kung merong Horizon 101 sa Cebu City, meron ding 202 Pick Lane sa Davao. Tapos ito naman ay ito na yun, Pick Lane, 202 Pick Lane. So hindi din makikita si Abrisa, sa Ayala, Avida Tower sa CM Recto kasi natatabunan nga nitong si Pick Lane, no? Naharangan. Okay, tapos ito naman si Verdon Park, yung nasira sa lindol. Tapos ito naman si Phil Crescent Trail, kung saan andyan matatagpuan si VXI na gumigewang-gewang yan, no? Sumasayaw nung lindol. Congratulations kasi sumasayaw lang, hindi talaga sila nag-crack, hindi sila nasira. So okay na tayo, no? Naikot na natin, no, yung buong Davao 360. Ayan, no? Si Verdon Park talaga, no? Si Belvedere Building, ano yan eh, sira yung gitna niyan, si Belvedere. So possible i-demolish, no? Di ko alam pa ng plano ng gobyerno dyan at ng may-ari nila, DMCI. Tapos ito naman ay the biggest hotel, no? 4-star hotel na 101 by Double Dragon. 101 Hotel. Tama ba yan ba yun o ito? Whatever.
Okay na. So, solve na tayo dito. Maraming salamat sa mga nanonood. Sana nagustuhan nyo, no? Bye-bye and ingat.